Samantala, palalakasin pa ng Pilipinas ang depensa laban naman sa mga foreign vessels na gustong pumasok sa West Philippine Sea nang walang pahintulot. Kung paano, narito ang report ni Robbie Cerezo. Hindi matapos-tapos ang problema ng Pilipinas pagdating sa pagmamalakayan ng ilang foreign vessels sa ating karagatan. Pagkatapos ng malaking issue sa hindi sinasadyang pagkakabaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Batanes, animoy lalong sinasadya ng mga foreign vessels, lalo na't galing China, ang kanilang paglalaot sa ating Philippine seas. Halos walang magawa ang ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy nang sunod-sunod na naglilitawan ang mga dayuhang barko at fishing vessels sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Kaya't naglabas ng abiso ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of National Defense sa planong paglilipat ng mga major Air Force at naval camps sa dating U.S. Naval Base sa Subic Bay sa Zambales. Ayon kay DND Secretary Voltaire Gazmin, hinihintay na lamang nila ang relocation funds para sa gagawing paglilipat ng aircraft at warship fleets. Ang paglilipat ay gagawin para lalong mapalakas ang posisyon ng bansa sa pagbabantay ng West Philippine Seas. Magiging mabilis ang responde ng Air Force at Marine Fleet ng bansa kapag may tawag na stress call sa pinag-aagawang teritoryo. Matatanda ang sa one-on-one meeting ni Pangulong Aquino at Japan Prime Minister Shinzo Abe noong ito'y bumisita sa Malacanang, nagkasundo ang dalawang leader na isulong ang maritime claims sang-ayon sa international law. Magugunitang maliban sa territorial dispute ng Pilipinas at China sa Philippine Sea, tensyonado rin ang agawan ng teritoryo ng Japan at China sa East China Sea o Japan Sea. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Robbie Cerezo.